Papunta po ako sa isang kaibigan. Dadaanan ko po siya, tapos may pupuntahan kami sa Caloocan. And habang nanonood ako kay Blessed Victoria, hindi ko mapigilang maiyak. Naiiyak ako kasi alam kong hindi ako yun. Alam kong si Lord yun. Na sobra ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi kahit sino pwede niyang gamitin para i-share kabutihan niya. Sobra akong na-overwhelm sa mga nare-receive kong message, sa mga comment niyo, na kahit ako, hindi ko talaga lubos maisip kasi alam ko hindi ako yun. Every time na gagawa ako ng content, alam niyo po yun, magsusulat ako sa notebook. Pero pag nakaharap na ako sa camera, hindi po inyo yung nasasabi ko. Ang Holy Spirit po yung nagbibigay sa akin ng mga sasabihin ko. Unang-una ko po sinasabi sa sarili ko na kaya po talaga hindi ko mapigilan yung sarili ko na i-share yung mga testimony ko kasi naranasan ko po talaga. Danas na danas ko po talaga yung biyaya ng Panginoon. Yung kabutihan niya sa buhay ko. Na kahit sa kawalan, kahit sa kasaganaan, na kahit anong sitwasyon ng buhay ko, ng puso ko, nandyan siya. Na, grabe yung pag-ibig niya, unconditional. And every time po talaga na nasa labas ako ng bahay, kahit pigilan ko po yung sarili ko na ipag-pray yung taong sinasabi sa akin ng Lord, kahit pigilan ko po, alam niyo po, nanginginig po talaga ako eh. Hindi ko malabanan yung Holy Spirit. And yun nga po, pangalawang beses ko na po nakapunta sa prison. And ganun pa rin po yung burden ko. Na opo, may mga nagawa silang kasalanan, yung iba na frame up, pero kahit sino po talaga, walang karapatan na maghusga ng tao. Wala tayong karapatan na husgahan kahit sino kasi hindi natin alam yung sitwasyon nila. Hindi natin alam kung bakit nila nagawa yung mga ganong bagay. And wala lang, sobra talaga akong nagpapasalamat sa Panginoon. Sobra talaga akong nagpapasalamat sa Lord kasi ginagamit niya yung buhay ko. And yung buhay ko naman, hindi ko naman to pag-aari. Sa Kanya naman talaga to. Lahat ng bagay na meron ako sa Kanya. And yun nga, alam niyo po, nung nanaginip ako, kung napanood niyo po yung panaginip ko na yung anak ko ay sinaksak ng ice pick. After 2 days po, nanaginip po uli ako. Meron akong nakitang isang babae na foreigner siya sa ospital. Tinaas niya po yung damit niya. Nakita ko po yung isang breast niya na nabubulok. Stage 5 cancer. Tapos po, nag-flash na naman sa isip ko. Pinakita na naman sa akin ni Lord yun sa The Passion of the Christ na bawat hagupit sa katawan ng Panginoon, sa bawat hampas sa Kanya, sa bawat hampas ng latigo na paghila nun sumasama yung laman. Yun po yung pinakita niya sa akin. Tapos bumalik na naman po dun sa babae. Tinaas na naman ng babae yung damit nga, alam niyo po. Gumaling po yung babae. Nawala po yung sakit niya. Pinapakita po sa akin ng Panginoon yung kapangyarihan ng kamatayan niya. Pinapakita po sa akin ng Panginoon yung kapangyarihan ng pagkapako niya sa krus. Pinapakita ng Panginoon na sobrang mahal niya tayo. Grabe no, nag-iisang anak. Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari. Sobrang thankful po ako sa Panginoon. Sobrang thankful po, kaya hindi ko po talaga maiwasan, hindi ko po mapigilan yung sarili ko na sabihin sa mga tao yung kabutihan niya. So yung testimony po natin, ito po talaga yung magpapatalo sa kaaway. Kaya kaibigan, kahit na ikaw ay broken, kahit ikaw ay nasa gitna ng matinding pagsubok, patuloy ka lang maglingkod sa Panginoon, patuloy mo lang sabihin kung paano kanya iniingatan, kung paano niya pinoprovide lahat ng pangailangan mo kasi yun yung nagpapatalo sa kaaway. Maraming salamat. I am Blessed Victoria. I am forever blessed and so are you. Bye guys!